magagawa ko. Kaya hindi ko na kailangan ng Diyos. Ganon ang nangyari doon sa LA. Doon sa nasunod na subdivision. Kasi nga, sabi ko ng host, this is a godless place. Di ba yung sabihin mo, ito ay lugar ng mga walang Diyos. Ang lugar po na yung lugar ng mga artista, lugar ng mga sikat, lugar ng mga mayayaman. Awa naman ng Diyos, nasunod yung kanilang bahay. Ano ang tinuro sa kanila? Kahit gaano ka kasikat, kahit gaano ka kayaman, isang apoy ka lang. Lahat ng kanilang pinag-ipunan na walang lahat. Paalaala sa kanila na kung meron tayong kailangan sa buhay, ay walang iba ang ilang Diyos. Kasi nga, kahit isang segundo man lang, hindi natin kaya tulungan ang buhay natin kung hindi papayagan ng Diyos. Tapos sasabihin mo sa sarili mo, hindi ko kailangan ng Diyos. Tayo ay kailangan ngayon ng bagong panahon. Kung paano narinig natin si Jesus, sinabihan si Pedro, mamamalakaya kayo ng tao, yun din po ang panawagan sa atin ng Diyos. Mamalakaya po tayo ng tao. Kaya nga po ang bukasyon ay hindi lang para sa mga pare, hindi lang para sa mga madre. Kasi ang salitang bukasyon ay galing sa salitang vocare, Latin, na ibig sabihin pagtawag. Lahat tayo ay may pagtawag ng Diyos. Hindi lang pagpapare, hindi lang pagmamadre, kahit ang pag-aasawa ay bukasyon. Totoo po yun. Kahit ang pag-aasawa ay bukasyon. Kasi isipin niyo po, paano dumadami yung pare at madre? Hindi naman sila nanganganak. Di ba? Paano ba dadamihin yung pare at madre? Hindi naman sila nanganganak. Kaya tayo nagkakaroon ng pare at madre dahil sa pamilya. Dahil sa mag-asawa na hinubog ang kanilang mga anak. Kaya ang pag-asawa ay isang bukasyon. Oo, yung pari at mga madre ang binibigyan doon yung malaking simbahan. Pero ang bawat pamilya ang binibigyan doon ang munting simbahan. At ang munting simbahan ay ang inyong pamilya, ang inyong tahanan. Ang totoo po yun. Kaya tayo ay tinatawagan ng ating Panginoon maging mamamalakaya ng tao. Maakay natin ang ating kapwa palapit sa Diyos. At huwag mong sabihin, Father, hindi po ko karapat-dapat. Totoo po. Lahat naman ng tao hindi karapat-dapat. Kahit po kaming mga pare, hindi kami karapat-dapat. Meron po akong pinuntahan na isang anniversary ng pare. Tuwan-tuwa po ako kasi pinagsalita yung dating yung teacher. Sabi ko nung dating teacher, eto, nung estudyante ko yung batang ito, si Father, hindi sumagi sa isip ko nung papalay siya. Kasi napakakulit niya. Napakakulit niya. Napakatigas ng ulo niya. Pagka meron kaguluhan sa classroom, asahan mo, kasama siya. Kaya hindi sumagi sa isip ko na itong taong ito ay magpapare. Totoo po. Lahat naman tayo ang hindi karapat-dapat. Pero, pinagpupubra ng Diyos. Tingnan niyo po yung tatlong pagbasa. Sa ating unang pagbasa, si Propeta Isaías. Narinig po niya yung sigawan ng mga seraphim. Banal, banal. Sa sobrang lakas ng sigawan ng mga seraphim, yung mga haligi, umuga, at pumuso, at natakot si Isaías. Ang sabi po niya, hindi dapat mangyari ito. Marumi ang labi ko, makasalanan ako. Nakita ko ang Panginoon, mamamatay na ako.
So, sabi niya, mamamatay na ako kasi hindi ko karapat-dapat na makita siya. Pero yung seraphim, lumipad, may dalang baga, at nilagay yung baga sa kanyang dila. At ang sabi ko ng seraphim, wala ka ng kasalanan, pinatawad ka na. Kaya nung tinanong ng Diyos, sino ang isusugo ko? Sabi ko ni Propeta Isaías, narito po ako. Hindi karapat-dapat, pero pinag-ubra. Sa ikalawang pagbasa si San Pablo, inamin ni San Pablo, siya ay parang bata na isinilang na wala sa panahon. Kasi noong una, siya ay kaaway ng mga Kristiyano. Noong una, siya ang nagpapahuli sa mga Kristiyano dahil siya ay isang Pariseo. Bilang isang Pariseo, pinaninindigan niya ang Hudyo lang ang mahal ng Diyos. Kaya pagka meron siyang naalamang Kristiyano, isinusumbong niya, ipinapahuli niya, at meron pa siyang ipinapatay. Pero sinabi ni San Pablo, nung tinawag ako ng Diyos, pinag-ubra niya ako, pinatawad niya ako. Hindi man siya kasama ng 12 apostol, siya ay naging apostol sa mga hintil, sa iba't ibang bansa, yung siya nangaral. At sa ating Ebanghelyo, narinig po namin si Pedro, pagkatapos makahuli ng maraming isda, anong sabi po niya kay Jesus? Lumayo po kayo sa akin, Panginoon, dahil ako ay makasalanan. Di ba dahil siya'y makasalanan, huwag po kayong lumapit sa akin. Pero nasabi ni Jesus, huwag kang matakot, gagawin kitang mamamalakayan ng tao. Hindi karapat-dapat, pero pinag-uubra. Kaya iyon ang paanyay sa atin ngayong linggong ito. Tayo ay maging taga-akay ng ating kapwa, palapit sa Diyos, na kahit hindi tayo karapat-dapat, pinag-uubran niya tayo. Para po mas maunawaan ninyo. Yun pong isang kaibigan ng pare, binigyan po siya ng assignment na bumuo ng isang parokya. Sa pagbuo po ng parokya, dapat kukuha ka ng mga church workers. At ang una po niyang hinanap, mga kalalakihan para maging lay minister. Nakakita po siya ng 10. Ganito po yun. Pagka kandidato ka maging lay minister, 3 linggo itatawag ka at sasabihin ng pare, kung meron po kayong alam na magiging handang upang hindi matuloy ang pagdaling minister ng mga nasabing tao, ipagpigilan po sa ating opisina ng parokya. Pagkatapos po ng 3 linggong tawag, alam niyo po, yung 10 walang pumasa. Lahat may pagkukulang, lahat may kapintasan, lahat nagkamali. Pero rin na naman ni Father, siguro noon ganun sila. Pero ngayon, bigyan natin sila ng pagkakataon. Kaya nga po, kahit na may mga pagkukulang, pinaatin po ng seminar at minsan po ay naging lay minister. Awa naman po ng Diyos, 15 taon na nakakaraan, lay minister pa rin yung 10 at active doon sa kanilang simbahan. Kasi kung titignan mo yung kapintasan, walang uubra. Pero sa Diyos, lahat ay pwede. Kasi kailangan ka ng Diyos. Huwag nating hayaan na manalo ang kaaway at isaksak sa isip natin, hindi ko na kailangan ang Diyos sa buhay ko. Sa halip, ikaw ay tinatawag ng Diyos upang maaki natin ang ating kapwa na mahalin at pinalanin ng Diyos. Maging makamalakaya ng tao palagig sa Diyos. Dahil pagkakasama natin ng Diyos, walang imposible sa Diyos. Amen.